Kaya nakuha ako kahapon kasi nagpahinga. Kaya hindi kami pumunta kahapon. Nung nagising siya, alauna imedya nung nagkuman kami ng tanghalian. Nung nagising siya, tapos kumain, nakaligo na. And then palinis ako. Ando, sabi ko mga pastor nga nagpapahinga eh. Ikaw magsalita ka maghamon ng pupuntan na. Ito na si... God bless. Dalaga na ah. Medyo Hello, tumaba God ka na bless kunti, you, ah. baby. Parang gumaganda ka ah. Eh, siyempre maganda si ate niya. Okay, ang pag-aaralan lang natin ngayon, Regine, meron lamang tayong mga isang teksto na pag-aaralan ngayon, no? Mula sa... Nagbabasa ka na ng Bible? O kunin natin yung Bible ni mama mo. At basahin mo yung isang teksto lang, ano? Ay, masakit. Ay, nangangatira yung lalamunan niya. Okay, so ako ang babasa, ano? Kung naglako kinanggaling talaga, hindi makapagsalita. Nangangatira yung lalamunan. Kailangan dyan tayo ngayon. Dito sa Biblia, Regine, may sinasabi siya dito, no, na isang napakagandang verse. Okay, ito yung sabi niya, Regine, gusto kong ibasa sa iyo, no? Sabi niya ito, 139 ng mga awit, verse 16. Na dito yung 16. So Ilocano ito. Dagiti matam nakita daday di bagik adipay na bukel. Ket italibrom na isurat da amin. Dagiti pay al daw na ikaddeng idin kanyak. Idin to akaslaawan pay oray may sa kadakwada idi. Ang tekstong ito, Regine, ipinapaliwanag ng Panginoon na ang bawat tao may libro siya ng buhay niya. At yun ay nakatakda sa harapan ng Panginoon ang lahat ng kaarawan ng tao. Ibig sabihin, hindi ang Panginoon ang nagtakda kung maghirap man ang tao, kung yumaman, magkasakit man o healthy. Ngunit nakita ng Panginoon ang lahat ng panahon na pagdadaanan ng isang tao. Kaya yun yung ipinasulat niya. No, nakasulat sa aklat ng Panginoon yon. Ngayon, ang isang tao, Regine, sa kaniyang buhay ay dapat na malaman niya kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. Ano? Parang ganito tayo, no? Tatanungin natin ang ating Panginoon, ano bang plano mo sa akin, Panginoon? Ngayon, yung plano ng Panginoon, bago pa man tayo isilang, matagal na, nakasulat na sa aklat na ito, sa Bible. Dito sa Bible, Regine, bagaman ang mga pangalan natin ay hindi nakalista dito, ngunit sa libro ng ating buhay, nakalista ang pangalan natin sa ating Panginoong Diyos. So, ayon sa Bibliang ito, taglay nito, Regine, ang mula sa paglilihi ng isang mother hanggang sa kamatayan ng isang tao na ipanganganak. Narito sa Biblia. Ngayon, ang batas ng kapayapaan nandito sa Bible. Ang batas ng kagalakan at kasiyahan nandito sa Bible. Ang batas ng tagumpay narito sa Bible. Ngayon, ang Bible din naman ipinakikita niya kung paano mabigo ang tao sa kaniyang mga lakad. Kaya napakahalaga, Regine, na mabasa mo ang Bible. Dahil
Ang Bible ay salita ng Panginoon ito. Ito yung kanyang, kumbaga, love letter niya sa bawat isa sa atin. Dahil dito niya ipinasulat lahat sa kanyang mga propeta at mga apostol kung paano niya tayo iniibig. Kung ano ang plano niya sa atin. Kapag nalihis tayo ng kaalaman dito, Regine, minsan magkakaroon tayo ng malalaking problema. Magkakaroon tayo ng parang kabiguan. Dahil kung ano man ang ating mimithiin, Regine, hinahangad natin ng tagumpay, magkaroon man tayo ng kayamanan. Nandito sa Biblia kung paano tayo magkakaroon ng kayamanan. Kung ang hahangarin natin ay karunungan, nandito sa Bible kung paano natin makakamtan ang karunungan. Kung ang hinahanap natin ay pananatili ng ating kalusugan, nandito sa Biblia ang batas ng kalusugan. Lahat ng maaari nating hanapin o gustong tangkilikin dito sa buhay na ito, matatagpuan natin ang kaparaanan dito lamang sa Bible. Ngayon, yung mga minihimithi natin kung minsan, o mga gusto nating makamtan kung minsan, na sinasarili natin, gusto kong makamit ito, gusto kong makuha ito sa aking sariling kaparaanan. Kung minsan, pagdurusa lamang ang nakakamtan ng tao, at kung minsan, kabiguan. Ngunit kung ang lahat ng ating mithiin ay ibibigay natin lahat sa kaalaman ng Panginoon at hingin natin sa Kanya ang Kanyang pamamatnubay, gaya din ng sabi ng ating Panginoong Hesus, kung tayo ay mapa sa Kanya, lahat ng ating kahilingan, Kanyang ibibigay. Lalong-lalo na yung kaligtasan. So sa ngayon, Regine, abala pa ang mga tao sa paghahanap ng mga bagay na material. Lingid sa kaalaman ng maraming tao, Regine, ang katapusan ng sanlibutan ay nalalapit na. Sabi niya, malapit na dahil lahat ng mga palatandaan na sinalita ng ating Panginoong Hesus, naganap na lahat. Wala nang hindi naganap. Ang hinihintay na lamang natin, yung yung panahon na kanyang tinakdaan, kasi ito yung hindi niya sinabi kung kailan. Ngunit sabi niya, pag nakita niyo ang mga bagay na ito na nangyari na, sabi niya, tumingala kayo sa langit sapagkat ang inyong kaligtasan ay nalalapit na. Malapit na. Ang lahat ng nilalaman ng Bibliang ito, Regine, hanggang sa Apokalipsis, nagbabadya lahat ng kaalaman natin tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Lahat na ng mga Kristiyano sa buong sanlibutan, ang kanilang tinitingnan, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kung subukan mong paminsan-minsan, i-search mo sa YouTube yung end of the world or yung katapusan ng mundo, or yung mga last day events. At dito, lahat ng mga ito, sinasabi nila, ipinapakilala nila. Lahat ng mga pamunuan ng mga malalaking relihiyon sa mundo, ito na yung iniisip nila, ito na yung kanilang hinihintay, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sabi nung iba, hindi na sila nangangaral sa iba dahil ang kanilang pinalalakas na lamang ngayon, yung kanilang miyembro, upang wala na sanang mawalay sa kanila. Ngayon, samantalang kulang ka pa ng kaalaman dito, Regine, gusto kitang mabigyan ng kaalaman tungkol sa nalalapit ng pagparito ng ating Panginoon. At ito, hindi natin madedeny ito sapagkat sinabi ito. Tingnan mo, pakinggan mo yung tanong ng kanyang mga apostol mula dito sa Matthew, upang magkaroon ka ng katanungan din na ganito. Kasi ang kanilang tinatanong nung nagpapaalam sa kanilang ating Panginoong Hesus, may katanungan sila na ganito. Ang kanilang tanong ito,
chapter 24 verse 3. Sabi nila ganito. Ket isu idi adda nga agtutugaw. Yan, palalagyan ko. Yan. Ket isu idi adda nga agtutugaw iti rabaw ti bantay dagiti ulibo. Dagiti adala ni masidagdaken kuana nga isisuda konkunada. Ibagam kada kami. Kaanon to ti pannakaaramid dagitoy. Ket anyan to ti pagilasinan ti ay mo kente panungpalan toy lobong. Tinanong ng kanyang mga apostol noon, ano ang mga palatandaan ng yung pagbabalik at ng katapusan ng sanlibutan? Ang sabi niya, may mga digmaan. Mga balita ng mga digmaan, magkakaroon ng tagtuyot, tag-ulan, no? Mga baha, paglindol, lalong-lalo na yung mga digmaan. And then, yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. And then sabi niya, habang nangyayari ang mga bagay na ito, sabi niya, darating ako. So, ngayon, Regine, kung makikita natin ngayon, ang mundo ngayon, masyadong abala sa digmaan. Ewan ko kung namumuntol mo yung digmaan ngayon sa mga iba't ibang mga panig ng mundo. No? So ang lahat ng ito, hindi nalilipas itong mga ito, Regine, na mangyayari at darating ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, hindi rin natin mayaalis sa ating mga kaisipan na kailangan natin magkaroon ng pang araw-araw na kailangan At nararapat din na magtrabaho tayo. Ngunit, kung magtrabaho ka, Regine, ng 6 na araw sana sa isang linggo at yung isang araw ay ilaan mo naman ito sa Panginoon upang alamin mo ang kanyang kalooban. Upang malaman mo, maunawaan mo at tanggapin mo at magkaroon ka, Regine, ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, anak, hindi yan basta-basta ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi. Ibinibigay niya sa isang tao na naghahangad ng kaligtasan, na humahanap ng kanyang kaligtasan. Kaya, sabi ng ating Panginoon, bago mahuli ang lahat, sabi niya, hanapin niyo ako. So, naman magkaroon ka, Regine, ng kasigasigan, anak, na para sa iyong kaligtasan at sa iyong mga mahal sa buhay. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay magsama-sama nawa mula dito hanggang sa langit na bayan, magpakailan, kailanman.